Hi guys! Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano i-verify ang GCash account. Okay, let's start. Para i-verify ang iyong GCash account, ang kailangan mo lang ay i-open ang GCash app at pumunta dito sa profile. So, kung makikita mo ang account na ito ay hindi pa verify, nasa basic level pa lang siya. So, para i-fully verify ang GCash na ito, i-click lang natin itong verify now. So, dito, ipapakita sa iyo ang mga benefits kung fully verified ang iyong GCash account. Mag-scroll down ka lang at click mo ang Get Started. So, ito na. Para ma-verify ang ating GCash account, ay kailangan natin picturean ang ating valid ID at isubmit natin sa kanila. So, gagawin natin, i-click lang natin ang Next. At ang pangalawang hinihingi nila ay ang selfie. So, magsa-selfie tayo ngayon at isasubmit natin sa kanila. For now, i-click lang muna natin itong next. At ang pangatlong hihingin nila ay ang personal information. Madali lang naman itong gawin dahil ipapakita ko sa inyo kung paano. Para simulan na ang process, i-click lang natin itong Get Fully Verified. So, dito, ilalagay natin ang ating birthday. Make sure lang na magkatugma yung ilalagay mong birthday. Ang susunod ay, are you a Filipino? Yes, dahil Pinoy ako. Kung hindi ka Pinoy, click mo lang tong no. Pagkatapos ay click mo lang tong next. So, nandito na yung mga listahan ng mga IDs na tinatanggap nila for verification. Meron ditong recommended IDs at other IDs. So, ang gagawin mo lang dito ay hanapin mo kung anong klaseng IDs ang isasubmit mo sa kanila. Ang isasubmit ko sa GCash ay ang aking national ID. So, ang gagawin ko lang ay click ang national ID. At nandito ang mahalagang tips para maging successful ang verification ng ating valid ID. Una ay kailangan dapat malinaw ang picture sa valid ID mo. Kung blurred o hindi malinaw ang pagkakakuha ay hindi yan tatanggapin ni GCash. Kaya make sure na malinaw ang picture mo at nababasa lahat ng information na nasa ID mo. Pangalawa ay kailangan mong picturean ang tunay na ID mo at hindi photocopy. Pangatlo, make sure na match ang ID photo sa selfie mo. Kung napansin nila na hindi magkapareho, magkaiba ang tao sa selfie at sa valid ID ay hindi magiging successful ang verification ng GCash account. At pang-apat ay make sure na lahat ng personal information mo sa GCash ay tumutugma dun sa personal information ng iyong valid ID. Kung hindi sila magkatugma ay hindi nila i-verify ang iyong GCash account. So, para makasubmit na tayo ng valid ID, click lang natin tong Select ID. So, dito, pipicturean ko na ang aking valid ID at tatakpan ko lang screen dahil bawal i-public ang ID. Sundin mo lang ang instruction at automatic na magtitake ng picture si GCash sa valid ID mo. So, ayun na nga, na-submit na ang picture ng valid ID natin. At ngayon naman, magte-take na tayo ng selfie at i-click natin ang next at automatic na mag-open ang camera mo. Para mag-take ng selfie, ilagay mo lang ang mukha mo sa bilog na to at pagkatapos ng 3 segundo ay automatic na magte-take ng picture si GCash. At ayun na nga, tapos na tayo sa selfie verification. So ngayon, mag-fill out na tayo ng personal information. So dito sa ID type ay nakalagay na yung national ID sa number. Naman ay automatic na na-detect ni GCash sa ID. Sa salutation, kung lalaki ka, ilagay mo ang Mr. at kung babae naman ay ilagay mo ang Miss or Mrs. Yung first name, middle at last name ko ay nakalagay na. So, scroll down tayo at dito sa nationalities, piliin mo ang Filipino kung dito ka sa Pilipinas naninirahan. Sa civil status, piliin mo kung single ka, married, separated, at widowed. Ang mobile number o birthday ay may nakalagay na. So, scroll down lang tayo dito sa place of birth. Piliin mo yung province kung saan ka pinanganak. At yung city at dito naman sa address in the Philippines, ilagay mo lahat ng informations kung saan ka kasalukuyang naninirahan.
At dito naman sa city at barangay at municipality, after kang makapili sa tatlong boxes na ito, ay automatic na lalagyan ni GCash ng zip code. Check mo lang kung tama at kung wala pang lumabas ay lagyan mo na lang. Ilagay mo rin ang house number at street address. Kung wala, pwedeng purok o sitio. Sa working type, pipiliin ko ang estudyante dahil estudyante pa lang ako. Sa role, student pa rin dahil estudyante ako. Sa employer o business, pwede mo nalagyan ng none kung wala. Sa nature of works, student pa din pipiliin ko dahil yun na nga, estudyante pa lang ako. Sa source of funds, saan nagmula ang pera na ilalagay mo dito sa iyong GCash account? Ilagay mo rin ang estimated na ipapasok o ilalabas mo na pera sa GCash kada buwan. Ang sa akin ay below 50k lang. At dito sa my main purpose of opening an account, ilagay mo ang dahilan kung bakit gumawa ka ng GCash account. Sa akin ay pang-allowance. Ang sa akin ay pang pay bills. So, dito naman sa are you politically exposed person, ilagay mo lang ang no kung di ka government official at kung wala kang kamag-anak na government officials. Ikaw na lang bahala mag-research kung tungkol saan ang PEP. Dito naman sa are you the actual account, i-click mo lang ang yes kung para sa'yo talaga ang GCash account na ginagawa mo. Pagkatapos ay click next dito sa last. Dito sa last page, i-check mo lang kung tama lahat ng information na binigay mo. Kung merong hindi tama ay palitan mo lang at i-edit. Kung tama lahat ay click mo lang ang box na I accept the terms and conditions. Pagkatapos ay click ang confirm. So, nasubmit na natin ang ating verification request. Hintayin lang natin ng ilang minuto o oras para malaman natin kung successful ang verification ng GCash account o hindi. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga uploads namin. Mag-like ka na rin at mag-leave ng comments sa video ito. Thank you for watching!